I want to go back po, Kong, no, dun sa usapin ng impeachment. Kamusta po yung ugnayan po ninyo ni Kong Gutierrez ngayon? Hindi naman po affected. Magkaibigan pa rin kami. Okay naman. Wala namang pinag-uusapan kami na bakit ganon. Wala po. Kasi ever since po, simula nung naging magkaibigan kami, hindi at hanggang ngayon pareho kaming congressman. Yung respeto sa isa't isa, iginaganap po namin. Kung ano man ang opinion o posisyon ng bawat isa, hindi po namin pinagtatalunan yan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Angel, magandang tanghali po sa inyo sa programa. Kong, bakit po hindi kayo pumirma doon sa impeachment laban kay VP Sara? Actually po, nung naganap po yung permahan para sa impeachment kay VP Sara, ako po ay nasa meeting with Muslim leaders. Noong oras na yun, opo. Oo. Pero if you were there, meron po bang posibilidad na kayo po ay pumirma din, kagaya po ng inyong kapartido na si Congressman Rog Gutierrez? Hindi po. So, ano po yung ating dahilan po? Bakit ayaw po natin pirmahan yung, yung impeachment laban kay VP Sara? Alam niyo po, kapag may nagaganap na investigation sa Kongreso, even sa Senate, lagi pong madidinig ninyo, investigation in aid of legislation. Ibig sabihin po nito, malinaw po sa ating paniniwala na kapag naganap na ang investigation, dapat po magsulong tayo ng batas na kung saan ay masusolusyonan yung problema na inimbestigahan. Ibig sabihin po, pangkalahatan. Kasi po, pamanin kung mali ako, pero naniniwala po ako na kung may nakitang mali doon sa Office of the Vice President, ay naniniwala po tayo na maaaring sa ibang ahensya o opisina, ganun din po. Ibig sabihin po, dapat ang solusyonan yung pangkahalatang problema para ang makikinabang taong yan po. Kayo po ba na inyong kapartidong si Congressman Rog Gutierrez na pumirma din po sa impeachment complaint na ito at kasama pa po siya sa napiling prosecutor sa impeachment. Kayo po ba ay nakapag-usap prior to this? Ano po yung masasabi niyo po na magkaiba po kayo ng pananaw ng inyong kapartido? Alam niyo po, wala pa po yung permahan na yan. Nagkakausap po kami. At kami naman po ni Congressman Rog Gutierrez, bagamat magkasama, magkaibigan, at siya naman ay lawyer, kami po ay nasanay na may sariling paniniwala, opinion, paninindigan. Hindi po kami nagdidiktahan sa isa't isa. Malaya po kami. Pero yun nga po, just to stress about it, itong pagpirma po ni Kong Rog Gutierrez na kasama nyo nga po sa inyong partido, nangangahulugan po ba na sumasang-ayon din po kayo sa impeachment? Ano po yung paliwanag nyo po? Although nabanggit nyo nga po, meron kayong kalayaan na magkaroon ng sariling paninindigan kahit kayo po ay nasa iisang party list. Yun po, nabanggit ko na nga po kung ano po yung kanyang posisyon at paninindigan, nire-respect po natin siya. Ganon din po ang iba pang mga kongresista. Ako naman po, kung ano naman po ang panig ko, ako naman po ay nire-respeto at hindi naman din po niya pinapakialaman po. Ano man po ito. Pero kung can you just enlighten us? Kasi syempre po, ang aming konsepto po ng pagiging magkapartido ay dapat iisa lang po kayo ng opinion sa mga issue. Iisa lang po kayo ng pinaglalaban. Alam niyo po, bagamat kami magkapartido, ay may sarili-sarili kaming prinsipyo at paninindigan. Ibang usapin po kasi itong investment stage po, VP Sara. At kaya nga po, kung may nakikita na pagkakamali sa nagawa ng Vice President sa kanyang tanggapan, ay maaari naman po siyang kasuhan sa korte para may due process. Pero kung hindi naman... Go ahead po. Yes go ahead. po, hindi naman po natin sinasabi na maaring wala nga pagkakasala o ano pa man. Pero ang punto lamang po natin dito, sinasabi ko nga po, in age of legislation, ibig sabihin po yung investigation para magsulong ng batas. At kung may nakita naman po na mali sa Office of the Vice President, pwede naman po siyang kasuhan sa korte para harapin po niya ito at magkaroon naman ng due process. Kasi po ito sa impeachment, ito po ay political process at naniniwala po ako na mas makakabuti kung sa dahil sabi nga po, political process. Kung marami ang kakampi mo, swerte mo.
Kung makakaunti ang kakampi mo, palas mo. Parang ganun po eh. Hindi po tayo sa ganyan na parang kampi-kampi. Dahil lalong lalala ang tension sa pag-itan po ng magkabilang panig. Dapat sana ay huwag nang lumala ito. Kung until noong February 5, ang usap-usapan po tungkol dito sa impeachment complaint na ito ay malabo, walang numero, wala sa oras, and then all of a sudden, ang dami po nung pumirma, more than 1/3 na kinakailangan nga po para umarangkada yung impeachment. At baka po pwedeng i-share sa amin kung meron po kayong nalalaman based on your knowledge na may mga pag-uusap, may nangangalap talaga ng lagda prior to this, Kong. Wala naman po. Wala pong pagyayaya o pag-iimpluwensya o pagdidikta. Kasi po, nakita ko naman po sa House of Representatives, may respeto naman po sa isa't isa. Ibig sabihin, ginagalang po ang desisyon at paniniwala ng bawat isang congressman o congresswoman. Yung ibang mga kongresista po kasi na-interview prior to nga dun sa mga pagbobotohan nitong impeachment, sabi nila, ay, hindi namin alam yung nangyayari, basta sabi, punta daw kami dun sa Romualdez Hall. Kayo po ba, meron po kayong mga information prior to this also? May natanggap po akong, dapat po meron kaming hearing sa Committee on Ethics, pero na-cancel at sinasabi po may meeting ng 9:30. Pero hindi po klaro. And yun nga po, nabanggit nyo na, sa isang event kayo, kaya hindi po kayo nakapirma or naka-attend ng caucus. I was wondering din po, isa po kayo doon sa kumanta, doon sa sinasabing drug quota system ni former President Rodrigo Duterte, nung kayo po ay nasa Philippine National Police. Nagbago na po ba ang isip nyo dito? Ma'am Angel, wala namang pagbabago sa aking posisyon patungkol sa kota. Paglilinaw po, hindi po yung kota na ibinigay ng dati nating Pangulo. Yung po ay kota na ipinatutupad sa loob lamang po ng kapulisan. At take note po, walang kapangyarihan o walang instruction ang dating presidente para magbigay ng kota sa PNP bawat unit. Ito pong nabanggit pong kota system, ayan po ay para sa pinatutupad po sa loob ng PNP. At ako po ay kumpiyansa na yan naman ay hindi instruksyon ng ating dating Pangulo dahil unang-una po, matagal na po ako sa PNP at yun naman po ang katotohanan. Kaya po yan ay binulgar natin sapagkat naniniwala po ako na hindi dapat maipatupad yung kota-kota system. At bakit po? Ang patunay po nito doon sa inilabas na report ni DOJ Secretary Remulla, 80% po ang dismissed cases sa mga illegal drugs na isinampa ng kapulisan. 20% lamang po ang nakonvict. Patunay po na talagang may problema dahil nga dito sa pinaniniwalaan natin na kota-kota system na kung saan may pressure sa mga kapulisan. Kaya madalas po, mas malaki na ang bilang ng nagkakamali sila doon sa trabaho patungkol dito po sa illegal drugs. Uulitin ko po, Ma'am Angel. Itong nabanggit kong quota system is within the PNP level. Walang kinalaman dito ang dati nating presidente. At wala pong nabago sa posisyon at paniniwala ko patungkol po dito. But I want to go back po, Kong, dun sa usapin ng impeachment. Kamusta po yung ugnayan po ninyo ni Kong Gutierrez ngayon? Hindi naman po affected. Magkaibigan pa rin kami. Okay naman. Wala namang pinag-uusapan kami na bakit ganon. Wala po. Kasi ever since po, simula nung naging magkaibigan kami, hindi at hanggang ngayon pareho kaming congressman. Yung respeto sa isa't isa, ginaganap po namin. Kung ano man ang opinion or posisyon ng bawat isa, hindi po namin pinagtatalunan yan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras.